Hi everyone! Good evening. So, ang topic natin for today is yung tinatawag na imputation. So, ang verse natin is Romans 4 verse 3. So, ano ba ang imputation? Ang imputation po ay to impute means to credit something to someone's accounts. In Bible, God imputes Christ's righteousness to us, meaning He considered us righteous become of what Jesus has done, not because of our own works. Similarly, Adam's sin is imputed to all of the humanity, meaning we inherit a sinful nature. However, in Christ's righteousness ay kung papaano ang kasalanan ni Adan ay minana natin, yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo ay mamanahin din natin. However, in Christ, righteous God is credited to us and our sins are forgiven. This divine transaction is the foundations of our justification. So, kung sa New Testament, iniisip natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at nagiging banal, malinis ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, sa Old Testament, walang pinagkaiba. And yung argument ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma, sabi niya, Romans chapter 4 verse 3, what does Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Si Abraham nasa Old Testament yon, pero naligtas siya sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, itinuring siyang malinis, banal, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Yun ang sinasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, tinuring siya ng Diyos na matuwid. First teaching is our righteousness is not earned, but imputed. Yung ating kabanalan ay hindi natin pinagpaguran. Ito ay credited or imputed. So, merong isang tao, example, nagtatrabaho mabuti yung isang tao at yung sweldo niya sinend niya sa bank account. So, example, ginamit niya yung bank account mo. So, yung sweldo niya credited to the bank account. Si Jesus Christ yung nagpakanalan, pero yung kabanalan, it was credited to our account. Inilipat yung kabanalan niya, ibinilang yung kabanalan ni Kristo sa atin. That's why nagiging banal tayo. Righteousness is not earned, but imputed. Hindi natin pinagpagunan, pinagtrabahuhan. Yung kabanalay ay naging si Jesus Christ na nagpagod, nagtrabaho, at inilipat sa atin yung kabanalan niya. Kaya pag binasa niya yung Romans chapter 4, binabahagi dito na si Abraham nananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos ay tinuring siyang banal. So, yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo, kapag nananampalataya ka sa Kanya, is ibinigay sa iyo, imputed sa iyo. That's why banal tayo sa harapan ng Diyos. And our sins are covered by the blood of Christ. So, walang iniwan na yung dalawang magnanakaw, yung isa na nanampalataya sa Jesucristo, at today you will be in paradise. So, ibig sabihin, naligtas yung tao na yun, itinuring siyang banal dahil sa kanyang pananampalataya. So, pangalawa, yun nga, sinasabi ko, our sins are covered with the blood of Christ. Yung ating mga kasalanan ay covered. Ibig sabihin, tinakluban kung makasalanan tayo, pero yung posisyon natin sa harapan ng Diyos
malinis na because we are covered by the blood of Christ. Kaya sabi dito, blessed are those transgressions are forgiven, who's covered and blessed. Yung ating mga kasalanan ay tinakloban ng dugo ng Panginoong Jesucristo at ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. That's why you are perfect, positionally perfect, and blessed is the one who sinned. The Lord will never count against them. At hindi na binibilang Diyos yung kasalanan laban sa atin, laban sa'yo. That's why yung pagdating ng judgment day, hindi na tayo paparasahan ng Diyos kasi hindi na binilang ng Diyos yung kasalanan natin laban sa atin. Sa halip, ibinilang ng Diyos yung kabanalan ni Kristo sa iyo. The righteousness of Christ was credited to you. Yun yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoon. And number 3, our obedience is a result of faith in God. So, yung pagsunod natin ay resulta ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya, sabi dito, si Abraham, siya ay sumunod sa Diyos kasi nanampalataya siya sa Diyos. Kaya, yung tunay na nanampalataya sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. And, example nun, there are two kinds of holiness. So, merong positional holiness, the holiness of Christ credited to us by faith. And practical holiness, the holiness we pursue every day by obeying Christ. So, nagiging banal tayo sa harapan ng Diyos. And that is imputation. Ibinilang ng Diyos yung kabanalan ng Kristo sa atin. Credited to us. So, and yung application neto, kung paano tayong dito is makikita natin merong mga practical application dito, kagaya po ng yung meron tayong kapayapaan yan sa rest in the imputed righteousness of Christ, rejoice that our righteousness comes by faith, and remain obedient as evidence of faith in Christ. Panatilihin natin na bilang tayo ay binigyan ng holiness, na-credit ni yung holiness sa atin. We have to remain obedient to our Christ, na matuto tayong sumunod sa lahat, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng gusto niya at pinapagawa niya sa atin. Hope you learned something. Thank you everyone, and